Paano nyo po ginagamit ang inyong kapangyarihan? Sabihin na natin, no? Otoridad, o impluensya, o posisyon. No? Sabihin na natin kayo ay boss kayo, no? Manager, supervisor, o anuman. Basta may katungkulan. Paano nyo ginagamit ito? Dahil kayo ay merong mga taong sinasakupan. Yung tanong po na ito ay masasagot sa mga binasa natin, no? Una, yung sa haring si Ciro ng Persia. Siya po ay hindi niya kilalang Diyos, pero siya ay isang mabuting hari. Ang kanyang kabutihang pagiging hari ay pinakita niya nung mga bayang Israel ay nawala sa captivity sa Babylonia at pinauwi niya. Sabi nga, hindi niya kilalang Diyos, pero sinabi sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ni Isaias, ang iyong kapangyarihan ay nagmula sa Diyos. Pinagkalooban ka niyan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, yan ay nakuha mo ng sarili mo. Ganon din ang kwento ni San Pablo sa second reading, yung Thessalonica. Si San Pablo ay meron siyang kapangyarihan bilang apostol. Pero sinasabi niya rito, lahat ng mga natanggap ko sa Panginoon ay hindi para iyabang ko, kundi ito ay parang gamitin ko sa paglilingkod. Kaya dito naman kay Jesus, sa kwento naman dito ay nakatagpo naman niya yung mga Pariseo at ang mga, sabi nga, yung mga tagasunod ni Herodes, no? Ang mga Pariseo po, mga religious leaders yan eh. Ito naman mga Herodians, ito yung mga political, no? Kaya para nagsanib puwersa yung mga religious leaders at saka yung mga politicians, no? Bakit? Gusto nilang iipit si Jesus. Bakit gusto nilang ipitin si Jesus at pabagsakin si Jesus? Kasi si Jesus, napaka-prangka niyan. Dahil sinasabihan niya yung mga Pariseo, kayo mga Pariseo, kayo mga politika, kayo religious leaders, pero hindi niyo ginagamit ng tama ang inyong mga kapangyarihan. Nang aapi kayo ng tao, pinahihirapan ninyo mga tao. Ngayon, para mahuli si Jesus, ang tinanong sa kanya, teka muna, ikaw ay mabuting tao. Tama ba magbayad ang buwis kay Cesar? No? Tingnan nyo alam nyo po, yung sagot dito, medyo mahuhuli si Jesus dito eh. Pag sinabi niya, huwag kayong magbayad, sino magagalit pagka hindi sila magbabayad? Magagalit yung mga Herodians. No? Magagalit dito yung mga Romano. Okay, kasi bakit? Sila nagpapabuwis eh. Pero ikatutuwa naman ang mga Hudyo. Pero pag sinabi naman magbayad, ang magagalit naman dito, sino? Ang mga Hudyo. Kaya kung anong sagot ni Jesus dito, ay talagang talo siya. Anong ginawa ni Jesus? Binaliktad niya. Anong sabi niya? Ano ba nakikita niyo dito sa barya na to? Sino mukha yan? Mukha ni Cesar. Ibigay nyo kay Cesar yan. At bigay nyo sa Diyos. Dahil ang mukha ng Diyos, hindi makikita sa barya. Diba? So, saan makikita ang Diyos? Sa kapaligiran. Nakita nyo si Jesus, siya yung tao na kung ano nakikita hindi tama, talagang sinasabi niya. Alam nyo, ito ngayon ang problema sa atin kung saan man tayo. Bakit lumalaganap ang kasamaan? Kasi yung mga mabubuti, tahimik, ayaw magsalita. Kasi ngayon din, nakakatakot din. Pag ikaw pumuna ka na hindi tama, nako, pwede kang mamarkahan, di ba? Diba? Kaya nga yung mga whistleblower, nako, delikado maging whistleblower. Baka mablow ka, no? Kasi bakit? Baka bigla kang mawala. Sa pagbago ka pala mag-whistle, mawawala ka na, maboblow ka na. Bakit? Dahil mawawala ka. Dahil pag-iinita ka, sigurado, pwede kang mapatay. Kita nyo? Pero, balikan natin yung, paano mo ginagamit yung posisyon mo. Diba? Sinabi nga dito yung mga posisyon na natatanggap natin, na hindi natin hinihiling at napagpakalooban sa atin, yan ay biyaya ng Diyos. Talagang binayayaan tayo. Ikaw, halimbawa, tumaas sa posisyon mo, biyaya yan, kailangan magpasalamat ka. Pero pag ikaw ay nandiyan na ka na sa posisyon, huwag ka naman magyabang. Alam nyo marami, pagka tumaas na yung posisyon, ang yabang. Diba? Naghahari-harian. Tapos nang aapi ng mga tao sa kanyang sinasakupan.
Ano sinasabi sa kanya? Hindi ka tatagal dyan dahil sa ugali na pinapakita mo. At totoo, yung mga tao nagyayabang-yabangan at mga naghahari-harian dahil sa posisyon na meron sila, bumabagsak yan. Talagang bumabagsak. Ang magpapabagsak sa kanya ay yung kayabangan at ang pang-aapi sa kapwa-tao. Ganon din, yung mga tao na, dahil sabi nga natin, yung mga posisyon ay biyaya ng Diyos yan eh. Kaya pag ikaw ay talagang nabiyayaan ka, marahil talagang yan ay nararapat para sa'yo. Nako, eto ngayon, maraming tumatakbo. Ayan, sa barangay, di ba? Maraming mga kanya-kanya mga slogan yan. Pagandahan ng slogan, pagandahan ng mukha, pagandahan ng tarpaulin. Ngayon, ang tanong, ang tinatanong lang naman ng mga botante, sino sa mga ito ang nararapat? Alam nyo, sa akin, maraming lumapit sa akin, mga kandidato. Lahat humihingi ng dasal. No? Siyempre, hindi endorso. Dasal lang. Ang sinasabi ko na lang kung ikaw ay talagang binayayaan at para sa iyo yan, huwag ka naman daya. Talagang darating yan sa iyo. Pero kung idadaan mo sa daya at nanalo ka, magse-self-destruct yan. Sabihin ko sa inyo, it will self-destruct and it will destruct the people you are to serve. Ganun na nangyayari. Kaya ito yung kwento ng ating mga eleksyon Yung mga nandaraya, okay, makuha mo yung posisyon. Nakakuha ka. Kailangan bawiin mo yung mga nakuha mo Pero tignan nyo, magse-self-destruct yan. Bakit? Dahil hindi tama ang iyong ginagawa. Kaya nga, ang Panginoon, sinasabi niya, kung tayo po ay nabiyayaan, una sa lahat, magpasalamat tayo. Sabi nga the glory and praise due to God. Ang pagpupuri ay dapat nakalaan para sa Panginoon. Dahil hindi tayo pwedeng magyabang kung ano man ang mga biyaya ang pinagkaloob sa atin. Sabi nga ni San Pablo, yung mga biyaya ng pinagkaloob sa atin, yan ay para gamitin natin sa paglilingkod. Yan ang sinasabi ni San Pablo. Dahil siya mismo, ginawa niya yan. Kaya ganun din tayo. Lahat naman tayo, wala pong taong hindi nabiyayaan. Kahit sabihin nyo, mahirap lang ako, mahirap lang kami. Hindi, huwag mong sasabihin yan. Bakit? May mga biyaya pa rin natatanggap. Wala pong taong hindi nabibiyayaan. Kailangan lang natin tignan, ano ba yung mga biyaya na pinagkaloob sa atin? Kaya nga may kasabihan sa English the happiest people in the world are not those who have so much. The happiest people in the world are those who make the best of whatever they have. Yun ang happiest. Ang mga taong masasaya daw ay hindi yung lahat ay nasa sa kanila, kundi pinahahalagahan kung ano meron sila at masaya sila kung ano mang meron dyan. Kaya yung mga tao, marami sa atin, hindi nagiging masaya dahil marami tayong hinahangad. Marami tayong hinahanap na wala sa atin. Pero ang daming mga bagay din marahil ang nasa sa atin na dapat nating pasalamatan ng Panginoon. Kaya ito po yung mga paanyaya sa atin. Nasaan tayo sa mga biyaya na pinagkakalob sa atin ng Panginoon? Nasaan tayo? At nga sinasabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala o huwag kang matakot o sabi nga, do not worry about so many things. Why? Because everything that comes, it comes because God wills that for you. Kaya nga dapat tayo kung ano man ang hinihiling natin sa Panginoon, dapat nagpapasalamat tayo dahil dumarating talaga, hindi marahil sa inaasahan mo. Dumarating sa mga paraan na hindi mo inaasahan. Buksan mo lang ang isip mo, buksan mo lang ang puso mo. At makikita at madadama mo, meron din pala. Meron. Kaya walang tao ang hindi nabibiyayaan. Nabibiyayaan tayo. Meron sa kasabihan din, siyempre. Pag ikaw nabiyayaan, anong gagawin mo sa biyaya mo? Bahagi mo din. Sinasabi nga whatever it is that you receive as a blessing, share as a blessing because whatever blessing that you receive multiplies. Kaya nagmumultiply yan. Dumadami yan sa paraan na hindi mo inaasahan, ngunit darating. Kaya tayo po'y magpasalamat. Kaya ang misa, pasasalamat. Bakit tayo nagsisimbahan? Papasalamat tayo. Dahil tayo ay napagkalooban ng Panginoon na hindi natin marahil napapahalagahan na dapat tayong nagpapasalamat. Pagising mo lang sa umaga buhay ka pasalamat ka na, buhay ka Marami, di na nabubuo, pagkagising, di na nga nila kung saan papasok. Parang hindi yata ako dito. Parang hindi yata itong kwartong pinatulugan ko. Bakit? Patay ka na Di ba? May mga ganito mga kwento. Kaya dapat magpasalamat. Paggising pa lang,
first thing to do is to thank the Lord. Kaso sa atin paggising pa lang, ang una kagad gagawin, check ang cellphone. Wala ganun tayo Yung ating mga practice, puro ganito na lang. Paggising, cellphone. Pagtulog, cellphone pa rin. Ayan, sige, harapin mo. Kung makita mo ang Diyos dyan, sana magpakita sa iyo, magulat ka na lang. Kaso, ang ating practice ay hindi ganito First thing in the morning that you do is to thank the Lord. And where do you find the Lord? Saan natin nakikita ang Panginoon? Sa ating kalooban. Nandun siya. At doon tayo magpasalamat. Because the best place of encounter with the Lord is in the heart. And the best time to pray is anytime. Tayo po yung May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo. Mga kaparokya, mag-like and subscribe na po sa ating official YouTube channel, www.youtube.com/hfprojas at I-follow na ang ating Facebook page, www.facebook.com/hfprojas. Maraming salamat po. mga kaparokya.